semana. So that's why lahat ng buntis, ina-advise po natin na magpa-test po against hepatitis B. Para in case na na-positive si nanay for hepatitis B, meron kaming mga ginagawang paraan o pwede may bigyan ng antiviral tablet para mabawasan yung transmission ng hepatitis B sa tissue. Yes. Ito po ba nakukuha? Kasi sabi mo bodily fluid. So kunyari, ginamit ko itong kutsara na to. Tapos yung taong yun, meron palang di ba nag-share? Pwede ba yun? Hindi naman po So, usually, sa mga laway, konti lang po, negative po. So, hindi dapat sa mga pasyenteng may hepatitis B, hindi kailangan iwala yung mga baso nila, plato, kutsara, tinibor, pwede silang yakapin or pwede halikan nang hindi po tayo nakawa. So, sa lahat naman ng klase ng hepatitis, meron ba dyan na yung simpleng yun nga, yung meron bang gano'n na pwede makahawan kahit palaway? Isa po, meron tayong tinatawag na viral hepatitis A. Ang viral hepatitis A, ito po yung nakukuha sa maduming pagkain. Ay, umiling siya. Ano ng taxi. Oo, kaplang slow down siya, delikado. Mga pinagkagagihaw-ihaw or susok-susok. Tapos yung pasyente biglang nagkatrangkaso at biglang nanilaw yung pasyente. So yun po yung sa hepatitis A po. Okay. Yung Hep B, yun po yung sa tinatawag natin sa usually blood-to-blood contact. The same goes with hepatitis C. Sa dugo yun po siya nakukuha. Most common nakikita po namin ito sa mga IV transmitter naman po. Oh, okay. So talaga palang mas natakot ako dun sa A. Ito naman po. Kasi ang dali niyo makuha. Opo. So ang kagandahan naman kasi sa hepatitis A, pwede pong gumaling yung pasyente. Kusang gumagaling yung pasyente ng walang kailangan ibigay na antiviral namin, walang intervention. So yung sinasabi namin acute or less than 6 months lang, pwede magkaroon yung pasyente at gumamit sila. Kabaliktaran po yun ng hepatitis B, no? Sa hepatitis B po, sa buong mundo, wala pa mo talagang gamot or tableta na kayang tanggalin yung virus sa atay. So usually, yung sinasabing once na meron, pwede na hong habang buhay, dala-dala na ng pasyente ang hepatitis B virus. At ito yung papunta ka sa cancer. Yes. However, of course, in medicine, there's no 100%, no? Meron pa rin pwede rin bumalik o kusang bumalik po sa hepatitis. Pero yun nga, kung nakakatakot, mas matatakot ako dun sa hepatitis. Kasi nga, pwede silang mauwi sa liver cancer. So, dapat pala bago ka magpapapunot sa ngipin, bago ka magpapatato, mas maganda may dala kang sarili ng syringe, di ba? Syringe. Opo, tama po. Ang isang rin namin, pwedeng makahawa. Yung sa mga nagpapapedicure po, no? Hindi naman sa tinatakot namin yung mga pasyente. Okay. Pero di ba yung iba, yung minsan pag nagpapedicure. Anong motor? Tingin mo? Ano siya? Pag nagtatanggal, ano? hindi natin alam ID? Pag-click. 16. Then nagamit yung palpaiba, na nagkaroon din ng exposure sa buwan, kung ginagilis ng maigil. Pwede rin po kayo makawa. Pag pumupunta ka sa mga party, sa mga spa na nail spa, di ba? Hindi natin alam na ang dami, hindi naman sila nagpapalit ng gamit eh. May mga ganon or ito kayo, metro? Ito, Santa Lucia. Ina-alcoholan o kaya ini-sterilize naman. Nag-deliver kami dyan, hindi pala eh. Yung metro. Kami ni Harold. Binaba na, hindi pala, nakabila pala, di lapas. Naka dito yun sa Mayala. Dito pala, metro pala yun nandito. Ito mga kaservisyo. Baka may tanong po kayo, again, mag-viber po kayo sa amin, 0919-278-3000. Santa Lucia, Or sa mismo amin Santa pong Lucia, hotline 89244101. Local Ito na yun, iba itong U-turn na to. At 5673. Bakit na pina-plug yung number? Baka may tanong sila talaga, doktora. Baka yung mamaya, yung babanggitin natin mga simptomas, meron pala silang nararamdaman, di ba? Pero bago tayo talaga mag-dwell dun sa liver cancer, doktora, at sa iba pang mga naging problema ng liver, ano ba muna ang halaga ng atay ng tao? Bakit kinakailangan natin itong ingatan, di ba, pahalagahan? Opo. So, ang atay po namin, ang atay natin, nag-iisang po yan sa ating katawan. It is considered as one
one of the largest solid internal In 500 organs. meters, make a At ang U-turn. ating atay po, marami mong trabaho na ginagawa yan sa ating atay. Busy pa na siya. Yes, no? So, kumbaga, parang they have identified at least more than 500 functions or trabaho ng atay sa ating katawan, no? Ang isang pinakamahalaga, yung sinasabi natin, yung nag-filter ng blood or yung tagasala, no? So, ang atay natin, lahat ng kinakain natin, iniinom, dumadaan sa atay. Kumbaga siya yung tagasala nga, siya yung tagahiwalay ng lason sa hindi. Yung lason, yun yung idulong-dumi natin, at yung hindi, yun yung ipinoproseso niya para maging energy or pagkain ng cells natin sa katawan. Another function ng liver po is paggagawa ng bile or yung production of bile, yung tinatawag natin sa Tagalog na papaitan, di ba? So, ang bile or papaitan, ang purpose naman nun is siya yung taga-tulong na magtunaw